Okay, sige po, tayo po ay magsimula na. Inyo muna pong kalabitin yung inyong katabi, left and right. Sabihin niyo po, kapatid, huwag kang maghihilik. Malamig ang panahon. Vincent, hinaan mo nga yung temperature ng ating aircon, masyadong malamig ngayon. Praise God. Mangarap tayo paminsan-minsan, ano po? Hallelujah. Alam niyo po, loloobin ng Diyos siya na itong lugar na ito ay maipapa-aircon natin. Amen! Walang imposible sa Lord. Hallelujah. Okay, sige po. Tayo po ay magsimula na. Giniginaw na yung ating mga senior. Hinaan daw yung yung ating aircon. Giniginaw na. Okay, praise God. Naka-number 1 na ata yan eh. Naka-number 1 na. Okay? Ang topic po na aking pong ituturo ngayon sa inyo ay aking pong pinamagatan, how can I bring glory to God? Ulitin ko po. How can I bring glory to God? Paano nga ba natin maibibigay, maibabalik sa Diyos ang parangal na nararapat sa Kanya? Ang kaluwalhatian na nararapat sa Kanya upang mabigyan natin siya ng lubusang kasiyahan, kagalakan. Once po kasi na ito po yung naging desire ng bawat isang Kristiyano na talagang pakakamithiin niya, pakakaasamin niya mula sa kanyang sarili na talagang gagawa siya, hahakbang siya, magdi-decide siya kung papaano niyang maibabalik sa Diyos ang kapurihan, ang karangalan, kung paano niyang mag-glorified ang Diyos na walang kapantay, walang katulad, walang kapares, sa pamamagitan ng kanyang mga gagawin. Dito po magpapasimula ang Diyos na makapangyarihan sa lahat ay makakaranas ng tunay na kasiyahan, tunay na kagalakan, sapagkat merong mga mananampalataya, merong mga tao na kanya pong pinagbuhusan ng pag-ibig, pagmamahal, sakripisyo, binigyan ng napakatinding regalo na walang iba kundi ang kanyang kaisa-isang bugtong na anak na hinayaan po niyang mamatay, hinayaan po niyang dustain, hinayaan po niyang hamakin, hinayaan po niyang mamatay sa isang kamatayang walang kaparis at walang katulad. Kaya po hindi kayang pantayan, hindi kayang suklian ang ginawang pag-ibig, pagmamahal ng Diyos na makapangyarihan sa lahat sa bawat isa po sa atin. Ang tanong, ano naman po ang plano po natin? Ano naman po ang ating plano para kahit papaano yung ginawa na kadakilaan, kabutihan, pag-ibig, pagpapatawad ng Diyos sa bawat isa po sa atin ay kahit papaano masuklian po natin. Kaya yung topic po natin, how can I bring glory to God? Habang hindi dumarating sa puso't isip ng bawat isa po sa atin to, na tayo po ay nag-aasam. Ito yung ating minimithi. Ito yung ating great desire na kung paano po nating maibabalik, paano po nating mabibigyan ang Diyos ng pinakamataas na karangalan, kaluwalhatian, para kahit papaano po'y makabawi po tayo sa Diyos, mapangiti po natin siya, mabigyan po natin siya ng kasiyahan. Ito po ang pinakamagandang senaryo na darating sa buhay natin, na dumating sa point ng buhay natin. Ito po ang isa sa pinakamatinding desire natin sa buhay. But I sad to say, marami pong Kristiyano, marami pong mananampalataya, hindi ito ang kanyang hangarin. Siya po ay nakapokus para sa kanyang sariling mga pangarap lang. Siya po ay nakapokus para sa kanyang sariling mga gusto lang gawin sa buhay. Siya po ay nakapokus para sa kanyang sarili lamang mga kasiyahan sa buhay. But I said to say, nakakalimutan niya ang isang napakahalaga na dapat niyang gawin. Kung paano niyang maibabalik ang pinakamataas na karangalan, kaluwalhatian, kapurihan
sa Diyos na tunay na nagmalasakit, nagmahal, nagsakripisyo, umibig at nagpatawad at nagbigay sa atin ng kaligtasan at buhay na walang hanggan sa tinatawag na kabilang buhay, yung eternal life. Kaya po, sa oras na ito, papaano nga ba? Papaano nga ba natin maibabalik? Papaano nga ba natin mabibigyan ng kaluwalhatian, karangalan, ang Diyos na makapangyarihan sa lahat? Sapagkat kapag ito po ang dumating sa point ng buhay natin, listen carefully, tayo po pumapasok na po sa tinatawag na Christian maturity. Namamatured na po tayo. Sapagkat ang pukol na po ng ating pananaw, ang pukol na po ng ating hangarin, ay hindi na po lagi nakatuon sa ating pansariling hangarin. Kundi, ang inaasam na po lagi natin ay para sa ikaluluwalhati, ikararangal, ikalulugod, ikasisiya, ikatutuwa ng Diyos na makapangyarihan sa lahat. Church, whether you like it or not, ito po ang napakahalaga no dumating sa point ng ating buhay as a Christian, as a believers, na dumating sa point ng buhay natin, ang atin na pong aasamin ay paano nga ba natin mabibigyan? Paano nga ba natin maibabalik ang pinakamataas na karangalan, pinakamataas na kaluwalhatian, pinakamataas na pasasalamat upang ang Diyos ay mapasaya natin, upang ang Diyos ay mapangiti natin mula sa langit sa ating mga buhay. Punta po tayo dito sa 1 Corinthians 10:31. Ito po yung ating main text. 1 Corinthians 10:31. So whether you eat or drink or whatever you do, do it all for the glory of God. Ito po yung isa sa pinakamaganda na principle na dapat po nating maging prinsipyo as a Christians, as a believers. Binabanggit po ni Pablo ang siyang sumulat ng Book of Corinth. Sinulatan po niya ang kanyang mga kapatid sa lungsod ng Corinth. Alam niyo po ba kung sino po yung mga Kristiyano sa lungsod ng Corinth? Ito po yung mga edukadong mananampalataya. Ito po yung mga elite Christian, itong lungsod ng Corinth. Mayayaman, may mga pinag-aralan, mataas ang narating sa edukasyon, mga degree holder, may mga sinasabi, may maipagmamalaki, may mga narating in secular materials. Ito yung mga mayayamang mga manampalataya na nakatira sa lungsod ng Corinth. Pero makikita po natin kay Apostle Paul, hindi nangimi. Hindi po siya nangimi. Hindi po siya natakot na pangaralan, turuan. Kahit ito'y may mga sinasabing mga manampalataya, pero pinangaralan niya, pinagsabihan niya, sapagkat kung pag-aaralan po natin ang history, ang mga mananampalataya sa Korinto, dahil mga may pinag-aralan, matatalino, marurunong, may sinasabi, ang isa po sa napakahirap hubugin, turuan, i-disciple, ay yung mga Kristiyanong may narating sa buhay. Yung mga Kristiyanong mataas ang narating sa edukasyon. Sapagkat nandoon, pangkaraniwan, marami sa kanila ay may pride. Kaya napakapalad po ng isang Kristiyano kahit may sinasabi, kahit matalino. Pero nandun po yung submission, yung pagsunod sa Panginoon. Meron niya pong isang kwento, merong isang church na nag-anniversary. Yung mga ushers, talagang mga naka-coat pa,
Mga nakasuot pa talaga ng mga eleganteng damit. At nung matapos yung anniversary, yung mag-asawa, na nakahalos naka-coat pa sila po'y usher. Ang ministry po nila sa church, usher sila. Katapos po ng anniversary, sapagkat mapakaraming bisita, ang kahuli-hulihan po na nakita po nung guest speaker ay yung mag-asawa na naglilikpit ng mga kalat dahil sa anniversary. At nung tanungin po yung mag-asawa nung pinaka-guest speaker na pastor, ito po pala ang mag-asawang ito ay isang abogado at isang doktora. Pero mas pinili po nila na kapag araw ng linggo sila'y aser dahil alam nila sa pamamagitan ng ganung ministeryo, mapaglilingkuran nila ang Panginoon Diyos. Masyado po kumilib at humanga yung guest speaker na pastor. Bakit? Sapagkat sa isang edukadong tao at may sinasabi, bakit mas pinili nila na sila'y maging aser at sila yung nagliligpit matapos po ng handaan sa anniversary. Kaya humanga po yung guest speaker na ito. Nanliit po siya sapagkat meron pa palang ganitong mga edukadong tao na handang mag-serve sa harap ng Panginoon. Kahit sila ay merong natapos na mataas na pinag-aralan, kahit sila ay may sinasabing tao, pero handang magpakumbaba sa harap ng Diyos at sa harap ng tao. Church, ito po ang nais makita ng Diyos sa atin. Kaya sabi po ng 1 Corinthians 10:31, so whether you eat or drink or whatever you do, do it all for the glory of God. Ano man ang ating ginagawa, kahit kumakain ka, umiinom ka, ano man ang ating ginagawa, gawin natin ito lahat. Kaya natin ito ginagawa, hindi para tayo ang mataas. Kaya natin ito ginagawa, hindi tayo para ang maparangalan. Kaya natin ito ginagawa, do it all for the glory of God. Sa church na ito, meron pong mga naglilinis ng church. Kahit walang nakakakita. Nililinis nila ang church sapagkat alam nila yung ginagawa nila, hindi para sa tao, kundi para sa Diyos. Hindi na kailangang ipagmalaki, ipagmapuri. Ginagawa nila yon kahit walang nakakakita. Sapagkat kaya nila ginagawa yon para sa kapurihan ng ating Panginoon. Mga kapatid, whatever you do, do it all for the glory of God. Doon naluluha. Doon naiiyak ang Diyos. Hindi ka gumagawa dahil hinahanapan mo ang iba. Hindi ka gumagawa dahil nanunuos ka. Kahit parang ikaw na lang yung gumagawa. Kahit parang hindi mo makita yung mga kasama mo na ikaw ay tinutulungan sa isang ministeryo. Pero ang mahalaga, alam ng Diyos yung puso mo, alam ng Diyos yung isip mo. Kaya mo ginagawa yan hindi para sa kanila, hindi para sa kanino paman. Kaya mo ginagawa yan para sa kapurihan ng Diyos na buhay. Paano natin maibabalik? Paano natin mabibigyan ng kaluguran ng Diyos? Sinabi po ng 1 Corinthians 10:31, anuman ang ating ginagawa, kahit umiinom ka nga daw umiinom ka lang daw ng tubig, o kumakain ka kahit anong uri ng pagkain yan, huwag kang magko-complain, huwag kang magrereklamo. Kainin mo yan. Pero ang laman ng puso at isip mo, para pasalamatan, parangalan ang Diyos sa mga biyaya na meron ka. Sa iyong ginagawang paglilingkod,
Kahit dumating sa point na parang nahihirapan ka na, napapagod ka na. Kahit dumating sa point na parang hindi mo madama na meron kang kasama. Sa iyong ginagawang ministeryo, huwag kang titingin sa iba. Mapapagal ka lalo kang manghihinawa. Sa iyong ginagawang ministeryo, kahit anong uring paglilingkod yan, pagmiminister yan, kahit dumating sa point na parang ikaw na lang yung nakatayo, parang ikaw na lang yung nagpapatuloy, parang ikaw na lang yung dedicated talaga para sa Lord, pero huwag kang mapapagal, huwag kang mapapagod, sapagkat kaya mo ginagawa yan for the glory of our God. Hindi natin mabibigyan ng kaluguran, kapurihan ang Diyos once tayo po'y tumingin sa iba. Hindi natin patuloy na mabibigyan ng karangalan ang Diyos sa lahat ng ating ginagawa kapag ang nakita po natin yung ating kasama. Kaya nga po, sabi nga po ng Panginoon, sabi ng salita ng Diyos, looking the author and finisher of our faith. Walang iba kundi ang ating Panginoong Hesukristo. Huwag po tayong magtutuwid. Huwag tayong magko-compute. Sapagkat sa harap ng Diyos, ang lahat ng ating ginagawa, kapag nakita ng Diyos, lahat ng ating ginagawa sa Kanyang harapan, ay nabigyan natin sa ng kaluguran. In perfect time, in right season, yung highly provision, highly favor, kahit hindi mo hinahanap, ibibigay sa iyo yan ng Panginoon. Kahit hindi ka manalangin, kapag nabigyan natin ng kasiyahan ng Diyos, kapag nabigyan natin ng kaluguran ng Diyos, at nakita niya ang motive ng ating puso, na kaya natin ginagawa ang isang bagay, hindi tayo nanunubos, hindi tayo nagtutuwid, hindi tayo naghahanap, hindi tayo napipilitan. Kaya natin ginagawa ang isang bagay sapagkat nakikita ng Diyos para patuloy natin siyang bigyan ng kaluwalhatian, karangalan, kasiyahan. Sapagkat alam natin kung sino tayo sa harap ng Diyos. Tayo po'y isang maruming basahan lang sa harap ng Diyos. Na tayo po'y pinulot ng Panginoon. Pinaputi dahil sa Kanyang pag-ibig at pagpapatawad sa pamamagitan ng Kanyang kamatayan sa krus. Ang ating buhay ay dapat nakatuon sa pagbibigay ng papuri at karangalan sa Diyos. Hindi lamang sa malalaking bagay, kundi lalo't higit kahit sa maliliit na bagay na ating mga ginagawa, ating mga pinapangarap, ating gustong ma-achieve. Dapat ang pinaka-driving force nun. Kaya mo ginagawa yon, kaya gusto mong ma-achieve yon, kaya gusto mong maranasan yon, sapagkat gusto nating bigyan ng mataas na kapurihan, karangalan, ang Diyos na makapangyarihan sa lahat. At wala po tayong maitatago sa harapan ng Diyos. Ang lahat ay lantad at hayag sa Kanyang paningin. Sa Kanya po tayo magsusulit. 1 Corinthians chapter 5 verse 10. Ang lahat ng ating ginawa sa ibabaw ng mundo, nung tayo nabubuhay pa, tayo haharap sa Kanyang trono sa kabilang buhay upang tanggapin ang kaukulang ganti sa lahat ng ating ginawa, mabuti man o masama, nung nabubuhay pa tayo sa ibabaw ng lupa. Kaya lahat po ng ating ginawa, anumang klase po yan,
lahat po ng ating ginawa, kahit pinakamaliit na detalye ng ating ginawa hanggang sa pinakamatinding detalye ng ating ginawa, lahat po yan ay meron tayong tatanggaping kaukulang ganti mula sa ating Panginoon. Kapag tayo po lahat ay namatay na, at doon sa kabilang buhay, haharap po tayo sa tinatawag na final judgment. Kaya worth it po mga kapatid. Huwag po kayong manghihinawa. Huwag po kayong panghihinaan ng loob. Huwag po kayong mapapagod. Huwag po kayong mapapagal. Sa lahat ng ating ginagawa na para sa Panginoon, kaya mo ginagawa yan. Whatever you do it all for the glory of our God. At kapag naranasan po natin ang tinatawag na reward ng Panginoon, di natin maiiwasan na mapatalon sa tuwa, maiyak, sapagkat iba po ang reward na nagmumula sa ating Panginoon Diyos. Lahat ng ating ginagawa, dito pa lang po sa lupa, ay may sinasabi ang Panginoon na kanyang gantimpala na gagawin sa bawat isang tapat na talagang patuloy na nagbabalik ng karangalan, kapurihan para sa kaniyang kalooban. Okay, paano nga ba? Paano nga ba natin maibabalik ang kapurihan, kaluwalhatian, karangalan sa Diyos? How can I bring glory to God? Number 1 point, by living a holy life. Yung po palang pamumuhay sa ibabaw ng lupa na matuwid, malinis. Wala tayong ginagawang masama. Hindi tayo namumuhay sa kasalanan. Living a righteous living. Patuloy tayo nananatili, naninindigan, nadala po natin ang pangalan ng ating Panginoon. At dahil dala po natin ang pangalan ng ating Panginoon, alam natin na once po tayo ay nadumihan ang ating pangalan, damay po ang pangalan ng Panginoon sa ating mga buhay. Dapat po mapanatili po natin yung integrity as a Christian. Dapat po masustain po natin yung righteous living. Why? Sapagkat kapag tayo po'y nanatili sa isang tinatawag na holy living, righteous living, napaparangalan po natin, naibabalik po natin yung kapurihan, karangalan, kaluwalhatian sa Diyos na makapangyarihan sa lahat. In the book of Matthew chapter 5 verse 16, in the same way, let your light shine before others, that they may see your good deeds and glorify your Father in heaven. Sa Tagalog, gayon din naman, dapat ninyong paliwanagin ang inyong ilaw sa harapan ng mga tao, upang makita nila ang inyong mabubuting gawa at luwalhatiin ang inyong amang nasa langit. Inutos po yan ng Panginoon na paliwanagin po natin ang ating mga sarili sa pamamagitan ng mga tamang gawain, sa pamamagitan ng mabubuting gawain. Habang gumagawa tayo ng mabuti, habang gumagawa tayo ng tama, habang namumuhay tayo ng matuwid, in spiritual aspect, nagliliwanag po tayo sa kapaligiran. At kapag tayo po'y nagpapatuloy, consistent na tayo po'y gumagawa ng tama, gumagawa ng mabuti,
tayo po ay nagiging buhay na pautuo sa ating mayanan. At kapag tayo po ay nagiging buhay na patotoo sa ating pong pamayanan, sa ating lipunan, sa ating pamilya, ang nag-glorify, ang napaparangalan sa buhay natin, walang iba kundi ang Diyos na makapangyarihan sa lahat. Naiiyak siya, naluluha siya mula sa kanyang trono sa kalangitan sapagkat nakikita niya meron siyang anak na nasa lupa, na kinilala, sumamba, pinaglingkuran siya, pero nagre-reflect yung kanyang buhay hanggang sa kalangitan sapagkat ang natataas sa kanyang pangalan ay walang iba kundi ang Diyos na makapangyarihan sa lahat. Kaya ito po yung first point para patuloy po nating maibalik ang karangalan, para maibalik po natin ang kaluwalhatian, para kahit papaano po makabawi tayo sa Diyos na Kanyang ginawa sa atin. Ang dapat po nating gawin habang tayo nabubuhay sa ibabaw ng mundo, mabuhay po tayo ng mayroong pong katuwiran. Mabuhay po tayo nagpapatuloy, gumagawa po ng tama, gumagawa po ng matuwid. Sapagkat dito po natin napaparangalan ang Diyos sa ating mga buhay. Kapag namumuhay tayo ng may kabanalan at kabutihan, nakikita ng iba ang Diyos sa ating buhay at Siya ang naluluwalhati sa atin. Yung mga tao po sa paligid, hindi naman po kikibuyan eh. Pagchichismisan lang po tayo ng mga iyan. Tama, mali. Hindi po kikibuyan. Pagchichismisan lang po tayo niyan. Batay sa kanilang nakikita sa atin, yan po ang usap-usapan nila. Kaya kapag tayo po ay namumuhay ng matuwid sa harap ng Diyos at sa harap ng tao, ano po ang po pwede nilang isumbat sa atin? Napaparangalan po ang Diyos. Po pwede po nilang masabi, parang gusto ko na nga na sumama sa kanila. Kasi nakikita ko sa buhay nila, payapa sila, masaya sila. Para silang laging walang problema. Para lagi silang masaya. Para lagi silang may kapayapaan. Kaya gusto ko na nga magtanong minsan ano ba ang sikreto nila? Po pwede pong mangyari yon na ang Diyos po ay naha-highlight sa buhay natin sa pamamagitan po ng ating ginagawa sa pang-araw-araw. Naalala ko po si King Nabucodonosor. Si King Nabucodonosor na napakalupit, napakakapangyarihang hari that time sa Babylon. Wala pong kinikilala na sino mang mga tao, basta siya lagi ang masusunod dahil napaka-powerful po ni King Nabucodonosor. Pero dahil meron pong mga mananampalataya na kanyang naka-encounter ito pong magkakaibigan, si Shadrach, si Meshach, and Abednego, nananatili pong nagpasya, nagdesisyon ng tama kahit buhay ang kapalit. Mas hinayaan po nilang sila ay ihagis sa naglalagablab na pugon ni King Nabucodonosor kesa po sila ay humingi ng sorry at magpatiwara pa sa Diyos ang pinagawa ni King Nabucodonosor. Mas pinili po nilang gumawa ng tama at para bigyan ng kaluguran ang Diyos na makapangyarihan sa lahat na sinasabi nilang hindi sila yuyukod, magpapatira pa sa Diyos ang ipinagawa ni King Nabucodonosor kahit kamatayan ang kapalit. Kahit buhay ang kapalit. Sapagkat ang gusto ng tatlo bilang mga tunay na Kristiyano at mananampalataya, hanggang sa huling buhay at hininga nila, mabigyan nila ng kaluguran ang Diyos na makapangyarihan sa lahat. Pero makikita po natin,
Ang Diyos na nasa langit na makapangyarihan sa lahat, hindi po pinabayaan yung tatlo. Nang sila po ay inihulog sa pugon na naglalagablab, ang una pong namatay ay yung mga tauhan ni King Nabucodonosor na naghagis. At nung sila bumagsak sa pugon, pagdaka po ipatayo silang bumagsak, naglalakad sa mainit na apoy na napakalakas. At merong isa na kasama sila, yung po yung isinugo ng Diyos na anghel para sila'y ingatan at proteksyonan. Ano sabi nung hari na si King Nabucodonosor? Tunay ang Diyos ang tatlo na ito. Walang makagagawa na kahit sinong Diyos sa Diyos ng tatlong ito. Kaya sabi ni King Nabucodonosor, Shadrach, Meshach, and Abednego, hali kayo. Lumabas kayo sa pugon na yan. At ipinag-utos ni King Nabucodonosor yung Diyos ni Shadrach, Meshach, at Abednego. Dahil nakita niya ang kapangyarihan ng Diyos ng tatlong ito. Walang sinumang magsasalita ng pangit sa Diyos ng tatlong ito. At ang Diyos ng tatlong ito karapat dapat na sambahin at parangalan. Dahil po sa ginawa po na matinding pasya nung tatlo. Dahil po sa ginawa nung tatlong patuloy po na pagbibigay ng karangal at kapurihan sa kanilang Diyos. Naluwalhati po't na parangalan ang Diyos ni Shadrach and Meshach at Abednego. Walang iba kundi ang Diyos din po nating sinasamba sa loob at labas ng lugar na ito. Parangalan, napapurihan, buhay na po ang pinag-uusapan, kayamanan na po ang pinag-uusapan, posisyon na po ang pinag-uusapan, pero handa po yung tatlo lahat yun mawala. Pero ang hindi mawawala sa kanila ay patuloy lang bibigyan ng karangalan, kapurihan, hanggang sa kamatayan, yung Diyos nilang nakilala, the God of Abraham, Jacob, and Isaac, at Diyos din natin ngayon. Hallelujah! Ito po ang mga great example na hindi mga bagay, hindi mga pangarap lang, handa nilang ipagpalit para patuloy pong bigyan ng kaluguran, karangalan ang Diyos. Kundi kahit kamatayan at buhay, handa nilang ibuwis sapagkat alam nila kung sino yung kanilang Diyos na nakilala at pinararangalan. Kaya mga kapatid, ang dapat pong pagtuunan po natin ng pansin ng ating mga sarili. Habang nabubuhay tayo, ay patuloy nating bigyan ng karangalan, kaluwalhatian, ang Diyos nating nakilala at pinaglilingkuran. Sapagkat dito po natin sa mabibigyan ng kasiyahan, kaluwalhatian mula sa ating mga buhay. Second point, paano ba natin talaga mabibigyan, maibabalik ang kaluwalhatian, karangalan sa Diyos sa lahat ng ginawa niya sa atin? By bearing fruits, sa pamamagitan po ng mga bunga ng ating spiritual life. Dapat po talaga mamunga tayo. Hindi tayo manatili na bansot. Hindi tayo manatili na walang bunga o bubot yung ating nagiging bunga. Dapat habang lumalaon, habang nagpapatuloy tayo, namumunga tayo, may nangyayari, may nababago sa buhay natin. May nababago sa ating pananalita, may nababago sa ating isipan, may nababago sa ating damdamin, may nababago sa ating mga ginagawa, sapagkat yan ay dulot ng ating tinatawag na spiritual fruits sa ating buhay pananampalataya. Kapag nabubunga na po tayo in spiritual aspect, ang unang-unang napaparangalan ang Diyos na makapangyarihan sa lahat. Kapag may nababago na po sa atin, unti-unti nababago tayo, araw-araw nababago tayo, ang napaparangalan ang Diyos na makapangyarihan sa lahat. In the book of John 15 verse 8,
This is to my Father's glory, that you bear much fruit, showing yourselves to be my disciples. Yan po ang sinabi ng ating Panginoon. Parangalan ang Ama kung kayo'y namumunga ng sagana. Yan po ang personal na sinabi ng ating Panginoong Hesus sa kanyang mga unang mga alagad, na habang tinuturuan niya, habang dinidisciple niya ang mga unang mananampalataya, kanya pong tahasang sinabi, napaparangalan ang Diyos Ama kapag kayo'y namumunga ng sagana. Paano kung hindi po namumunga ang bawat isang Kristiyano? Hindi po napaparangalan ang Diyos Ama. Pero kapag tayo'y patuloy na namumunga, nababago na po yung ating mentalidad. Dati po ang laman ng isip natin ay puro pang mundo. Pero habang lumalaon ang iniisip na po natin kung paano natin mabibigyan ng kaluguran ng Diyos. Kung dati po ang lumalabas sa ating bibigay mga salita na hindi po makapagbibigay ng luwalhati sa Diyos. Pero kapag dumating po sa point ng buhay natin, na kapag may lumalabas sa bibig natin, lagi po nakapagbibigay ng luwalhati sa Diyos, yun na po, may nababago na po sa buhay natin. Yung ating pong damdamin, kapag tayo po ay nagiging maunawain na, nagiging mapagpatawad na, kapag tayo po ay lumalaki na po yung puso natin para sa ibang tao, naiintindihan na po natin sila. Hindi na po tayo nagiging judgmental. Hindi na po tayo nagiging palahatol. May nababago na po sa puso natin. Yun na po yung tinatawag na spiritual fruits na bunga po ng Espiritu. At kapag po ganun, dahil ito po'y nakikita ng Diyos, ang unang-unang napaparangalan, ang unang-unang naluluwalhati, ang unang-unang nag-glorify sa ating mga buhay ay ang Diyos na nasa langit, na nakatunghay sa atin, na naiiyak, naluluha at tuwang-tuwa sapagkat may nakikita siya na kanyang mga anak na patuloy nakapagbabalik ng luwalhati, karangalan, kapurihan sa kanyang banal na pangalan. Praise God. Tayo ay nagkakaroon na po ng tinatawag na spiritual fruits by the power of the Spirit of God. Ang pagbubunga ng Espiritu ay paggawa ng mabubuting bagay. Ay nagpapatuloy na tayo ay tunay na alagad ni Kristo. At ito'y nagbibigay ng luwalhati sa Diyos. Kaya po, we hope magpatuloy po tayo, mga kapatid, na patuloy po tayong gumawa ng mabuti, na ang motibo po natin kaya tayo gumagawa ng mabuti, for the glory of our God, not for the glory of ourselves. Hindi tayo gumagawa ng mabuti para sa ating mga sarili, para tayo ang maparangalan, para tayo mapapurihan. Kaya tayo gumagawa ng mabuti para ang Diyos ang maluwalhati at maparangalan natin sa ating mga buhay. Third point, para mabigyan natin ng kaluguran, kaluwalhatian ang Diyos, by worship and thanksgiving. Sa pamamagitan po ng ating taus-pusong pagsamba at laging pagpapasalamat, ito po pala ay nakapagbibigay ng kaluguran sa Diyos.
Alam niyo mga kapatid, kahit ano yung ating ginagawa, mula sa ating isip, mula sa ating puso, pwede natin sambahin ang Diyos. Hindi lang po pag-araw ng linggo. Kaya nga po, sabi nga po nung 1 Corinthians 10:31, whatever you do it all for the glory of God. Kahit naglalaba ka, nagluluto ka, tatrabaho ka, kahit ano yung ginagawa natin, pwede nating masamba ang Diyos sa isip at ating damdamin. At kahit ano yung ating kinakaharap, kahit ano yung ating sitwasyon, kahit ano yung ating tinatahak sa ating buhay, kahit ano yung ating pinagdadaanan, ang gusto ng Diyos, lagi tayo nagbabalik, naghahayag ng pasasalamat sa Diyos. Kapag ito na po yung point and principle ng ating buhay, ito na po yung point na lagi nating naibabalik ang karangalan, kapurihan sa Diyos. Napakatindi po nung pagpapahalaga natin sa Diyos para lagi natin siyang parangalan, papurihan, sambahin, pasalamatan. Naalala ko po si David sa Awit chapter 63, verse 1 up to following verses. Si David po, dahil siya po ay pastol ng mga tupa ng kanilang pamilya, habang nagpapastol siya ng mga tupa sa gitna po ng kaparangan, kabundukan, bundok o paanan ng bundok, wala po siyang ginawa kundi kausapin, papurihan, awitan ang Diyos. Habang nagpapastol po siya, habang binabantayan po niya yung mga tupa, habang nanginginain at iginaguide po niya doon sa mga parte ng mga damo, pero yung isip niya, yung puso niya, laging nakapokus, nakakonsentrate, nakikipag-communicate sa Diyos through prayer, singing, and worship. Ito po, maghapon na po siyang pagod-pagal. Sabi niya po doon sa Awit 63, verse 3 of verse 4, sa panahon ng kanyang panghimlay o pamamahinga ng kanyang katawan, nakahiga na siya, sabi niya po doon, pagod na siya maghapon, pero ang magdamag pa rin niyang iniisip, hindi siya makatulog, ang Diyos na kanyang sinasamba at pinararangalan. Hindi siya makatulog, madalas yon. Pero ang laman ng isip at puso niya ay ang Diyos pa rin. Kung papaano niyang patuloy na papupurihan, pararangalan. Tanungin niyo nga po yung inyong katabi. Kapag bagabi at di makatulog, tanungin niyo po, kapatid, ano ba ang iyong iniisip? Hello? Ano sagot? Yung mga pautang ko eka. Pero ito pong si David, nais ko pong ipakita sa inyo, iba po ang level of spirituality niya. Nung siya po'y bumagsak sa pagkakasala, kaya nga po naisulat po ang aklat ng awit, wala siyang ginawa kundi magsumamo, humingi ng sorry, humingi ng tawad sa Diyos. Nung siya po ay pastol pa lang ng mga tupa, pagod sa pagpapastol maghapon, pero ang laman ng isip niya ang Diyos. Pagkatapos na magpastol sa maghapon, namamahinga na, ang laman pa rin ng isip niya ang Diyos. Kaya sobra siyang kinalugdan ng Diyos. Alam niyo po ba ang isang dahilan kung bakit ang mga Israelita ay talagang dumanas po ng biyaya, favor, provision? Dahil po kay Abraham at kay David. Hindi malimut-limutan ng Diyos ang mga ginawa
na pagbibigay ng karangalan, kapurihan, kaluwalhatian ni Abraham at ni David. Lagi niya pong bukang bibigyan. Kung hindi lang dahil sa inyong ninunong si David. Lagi po ngayon sinasabi ng Diyos, kung hindi lang dahil sa inyong ninunong si Abraham, kung hindi lang dahil meron akong pangako sa inyong ninunong si David, matagal ko yung isinumpa ng mga Israelita sapagkat sobra ang inyong katigasan ng ulo. Sobrang pinahalagahan ng Diyos ang ginawang pagbabalik ng karangalan, kapurihan, kaluwalhatian ni Abraham, ni David sa Diyos. Church, kung ito po ang way of living natin in our generation, hindi rin kayang kalimutan ng Diyos yung lahat ng ating ginawa. At ang magbe-benefits po nito ay yung ating mga mahal sa buhay. Sa panahon na wala na po tayo sa ibabaw ng mundo, kung bakit patuloy pong dumadanas ng biyaya, dumadanas po ng provision, dumadanas po ng favor ang ating mga mahal sa buhay sapagkat hindi niya malimut-limutan ang ating mga ginawa na pagbabalik ng karangalan, kaluwalhatian sa Kanya nung nabubuhay pa tayo. Ganyan po pagpahal ang Diyos sa bawat isa na nagbibigay ng taus-puso at tapat na pagbabalik ng karangalan, kaluwalhatian sa Kanya. At para natin maibalik ang karangalan at kaluwalhatian sa Kanya, sa pamamagitan ng pagsamba at patuloy na pagbabalik ng pasasalamat. Diyan po napapaiyak. Diyan po naluluha ang Diyos. Kapag may nakikita ang Diyos sa lahat ng panig ng daigdig, sa lahat ng sulok ng mundo, na kahit isa o dalawa o tatlo na nagtitipon-tipon, nagkakapit kamay, buong puso at buong katapatan at buong kapakumbabaan, na patuloy na dumudulog sa Kanya, sumasamba, nananalangin, nagtitiwala at nagbabalik ng pasalamat. Dito naluluwalhati ang Diyos. Alam niyo ba ngayong umaga mga kapatid ay lugod na lugod ang Diyos sa lugar na ito. Bakit? Kahit masama ang panahon at umuulan. Pero narito po tayo. Nagtipon-tipon, nagpunta sa lugar na ito. Sa iisang dahilan, para ibalik ang luwalhati, para ibalik ang pagsamba, para ibalik ang pasalamat sa Diyos na makapangyarihan sa lahat, na karapat dapat tumanggap ng pinakamataas na papuri, pasalamat at pagsamba na nararapat lang sa Kanya. Lugod na lugod ang Diyos. Kapag nakakakita siya ng mga ganitong gathering, pagtitipon. Sapagkat dito, sinabi ng Diyos, in the book of Matthew 18:20, ito ang sinabi ng Panginoon, for where 2 or 3 gathered together in my name, the promise of our Lord, I am in the midst of us. Kaya nararanasan po natin May nararamdaman po tayo May nai-experience po tayo na kapayapaan, kagalakan. Tumatayo yung balahibo natin. Bakit ganon? Kasi po ang pangako ng Panginoon, saan man may 2 o 3 na nagtitipon dahil sa Kanyang pangalan, kasama natin siya. Nasa atin siyang kalagitnaan. Ang Kanyang presensya, ang Kanyang espiritu, ang Kanyang kapangyarihan. May nararanasan po tayo. At sa pamamagitan po ng patuloy nating ginagawa na pagpaparangal, pagsamba, pagpapasalamat, ang naluluwalhati, ang napaparangalan ay walang iba kundi ang Diyos na makapangyarihan sa lahat. Kapatid, huwag kang hihinto
sa patuloy mong ginagawang pagsamba sa Diyos. Pagsamba na nagmumula sa puso. Sapagkat dyan pala natin napapangiti ang Diyos. Dyan pala siya naluluwalhati. Dyan pala siya napaparangalan. Dyan pala siya napapapurihan sa patuloy nating ginagawang pagsamba. Huwag kang pasalamat. Huwag kang hihinto na maghayag ng patuloy na pasasalamat sa Diyos. Kahit ano yung nangyayari sa buhay mo, kahit ano yung sitwasyon sa buhay mo, kahit ano yung nakikita mo, kahit ano yung naririnig mo, kahit ano yung pinagdadaanan mo, huwag na huwag mong kakalimutang magpasalamat sa Diyos. Kasi dyan siya maluluwalhati, dyan siya mapaparangalan. Si Daniel sa loob ng kulungan ng mga gutom na mga leon. Hindi siya nagreklamo sa Diyos. Hindi niya sinumbatan ng Diyos. 3 beses isang araw kung manalangin si Daniel. Pero isang araw kahit 3 beses siyang manalangin, 3 beses siyang magpasalamat, isang araw napunta siya sa isang sitwasyon na napakahirap. Siya po ay ikinulong kasama ang mababangis at gutom na mga leon. Gaano kahirap yun? 3 times a day kang mag-worship. 3 times a day kang manalangin, magpasalamat sa Diyos. Tapos, iaalaw ng Diyos na ikaw ay mapunta sa isang kulungan na ang kasama mo'y gutom at bababangis na mga leon. Pero alam niyo po ginawa ni Daniel, nung nasa loob na po ng kulungan, patuloy siyang sumamba. Patuloy siyang nagpasalamat sa Diyos. In times of difficulties, in times of great sorrow, matinding problema, dilubyo, sapagkat umuungol yung mababangis na leon. Pero alam niyo po ginawa ni Daniel, patuloy niyang glorify, patuloy niyang pinarangalan, patuloy niyang pinapurihan, through prayer, through worship, ang Diyos na makapangyarihan sa lahat. Ano po nangyari? Yung mababangis na mga leon, gutom na mga leon na hindi pinakain bago sa inihagis sa loob ng kulungan. Tinikom ng Diyos ang mga bibig. Naging maamong mga tupa ang babangis at gutom na mga leon. Bakit? Sapagkat meron Diyos na gumalaw. Meron Diyos na nagligtas kay Daniel. Bakit? Sapagkat nakita niya ang katapatan ni Daniel sa patuloy na pagbabalik ng kaluwalhatian at karangalan. Sa panahon ng matinding problema at pagsubok, pero hindi natinag, nagpatuloy na sumamba, magbalik ng pasasalamat sa Diyos. Church, sa ating panahon, iba't iba ang mga challenges, iba't iba ang mga trials nating nararanasan sa buhay. But I challenge you, kapatid, hindi yan ang dapat magamit ng kaaway para patigilin ka na magpatuloy na magbalik ng karangalan, kaluwalhatian sa Diyos. Huwag kang magko-complain, huwag kang magre-reklamo. Ang gawin mo lang, kapatid, patuloy mong balikan ng luwalhati at karangalan ang Diyos. Patuloy ka lang magbalik ng tapat at wagas na pagsamba. Patuloy ka lang magbalik ng pasalamat, pagpupuri, sapagkat napakaraming aspeto sa buhay natin na po pwede nating ipagpasalamat. Kahit ano ang sitwasyon, kahit ano ang pinagdadaanan, pero napakaraming aspeto sa buhay natin na pwede natin ipagpasalamat sa Diyos. At sa bawat pagsubok, problema na ating kinakaharap, inaalaw minsan yan ng Diyos. Pero ang kailangan lang po,
manatili tayo na nagbabalik ng papuri, karangal at pasalamat. At the end of the day, ang Diyos ang maluluwalhati. Ang Diyos ang mapaparangalan sa ating mga buhay. Gaya po ni Daniel, naparangalan po ang Diyos. Napapurihan ng Diyos. Nakita po ng napakaraming mga Hudyo kung gaano kadakila at kabuti ang Diyos na pinaglilingkuran, niluluwalhati at sinasamba ni Daniel, sapagkat ang Diyos ang nagligtas sa kanya sa tiyak na kapahamakan. Awit 50 verse 23, ang parangal na nais ko na sa akin ihahain, sabi ng Diyos, ay handog ng pasasalamat, pagpupuring walang maliw. Akin namang ililigtas ang lahat na masunurin. Ang pinakananais at inaasam ng Diyos na handog na ihahain natin sa Kanya ay walang iba kundi ang haing handog ng walang humpay at walang tigil na pasasalamat at pagsamba sa Kanya. Ito yung gusto ng Diyos na lagi ating ino-offer sa Kanya. Na walang tigil, walang humpay, walang hinto, na lagi tayo naghahandog ng pasasalamat, pagpupuri, pagsamba. Dito po sa church natin, umaga at hapon, ako po'y pumapasok sa church na ito araw-araw, umaga at hapon. Ano po ang ating ginagawa? Alam ng Diyos. Para sumamba, magpasalamat, manalangin, magpuri sa Kanya. Kahit ano ang sitwasyon sa buhay, kahit ano ang pagsubok na pinagdadaanan, kahit ano ang mga pangangailangan, kahit ano ang problema, but consistent day after day, morning and afternoon, patuloy na nagpapasalamat, patuloy na nagbabalik ng papuri sa Diyos na napakabuti. In times of difficulties, in times of any kinds, trials and problems, but consistent to give back all the honor and glory by worship and prayer and thanksgiving. Sapagkat doon natin maibabalik ang karangalan sa Diyos. Ito pong tinuturo ko po sa inyo, hindi ko lang po itinuturo, kundi pinipilit po natin maipamuhay. Sapagkat sabi nga po, maibabalik natin ang luwalhati, ang karangalan, ang kapurihan sa Diyos. Sa pamamagitan ng walang humpay, tuloy-tuloy, consistent na pagpaparangal, pagpupuri, pagpapasalamat sa Diyos na makapangyarihan sa lahat. Kapag ito na po ang naging prinsipyo ng buhay natin, ito po yung pinakamasarap na maging level ng buhay natin. Na walang po pwedeng makadisturb, walang po pwedeng makapigil sa atin. Consistent. Hindi tayo ningas kugod. Na kapag may pagsubok, kapag may problema, dapa tayo. Hindi pwedeng ganon. Pag inisa-isa ko po sa inyo ang mga unang mga men and women of God, sa panahon po ng matitinding pagsubok at problema, lalo't higit po sila nagbabalik ng kapurihan at karangalan sa Diyos. Yung 12 alagad, meron pong binalita ng buhay, meron pong ipinako sa krus, patiwarik, nasa itaas ang paa, nasa baba ang ulo, ipinako sa krus. Meron pong itinali ang 2 kamay, pinahila sa 2 kabayo, nabiyak po yun.
Meron pong pinugutan ng ulo. Pero alam niyo po, kahit napakatindi ang naging kamatayan ng 12 alagad, hanggang sa huling hininga na kanilang buhay, nagpaparangal sila. Nagbabalik ng luwalhati at papuri at pasalamat sa Diyos na makapangyarihan sa lahat. Tayo po mga kapatid, in our generation, paano po tayo nagbabalik ng kapurihan? Pag pinagpapala lang po tayo, pag maganda po ang sitwasyon ng buhay natin, pag masaya po tayo, pag kontento po tayo, paano kapag may pagsubok tayo? Paano kapag tayo may pinagdadaan ng matinding problema, trial sa buhay? Paano natin gagawin na patuloy pa rin magbabalik ng karangal at kapurihan sa Diyos? Kaya po mga kapatid, makikita po natin ang nais ng Diyos. Patuloy na tayo ay makapaghain ng handog ng pasalamat, handog ng pagsamba at pagpupuri bilang pagbabalik na kaluwalhatian sa Diyos. Consistent, hindi po seasonal. Nalulugod ang Diyos kapag nakita niya ang bawat isang mananampalataya na kahit nasa gitna ng delubyo, nasa gitna ng kapahamakan, pero nananatili pa rin na nagbabalik ng pasalamat, nagbabalik ng papuri, sumasamba ng buong katapatan sapagkat ang ito ang pinakamataas na pagbabalik ng pagsamba at pasalamat kapag ikaw ay nasa isang sitwasyon na hindi maganda. Ito ay nagiging isang mahalimuyang na samyo sa harapan ng Diyos na makapangyarihan sa lahat. Ang pagsamba at pasalamat ay isang paraan ng pagbibigay ng kaluwalhatian sa Diyos. Dahil kinikilala natin siya bilang ating Panginoon at tagapagligtas. Last point. Maibabalik natin ang luwalhati, karangalan sa Diyos by serving others sa pamamagitan ng paglilingkod sa iba. Sa pamamagitan ng ating mga ginagawa na pagsiserve sa Diyos sa pamamagitan ng ating mga kapatid at ng ibang tao. Dito natin maluluwalhati, mapaparangalan ang Diyos. 1 Peter chapter 4 verse 10 to 11. Bilang mabubuting katiwala ng iba't ibang kaloob ng Diyos, gamitin ninyo sa kapakinabangan ng lahat ng katangian tinanggap ng bawat isa. Ikaw ba'y tagapangaral? Ipangaral mo ang salita ng Diyos. Ikaw ba'y tagapaglingkod? Gamitin mo sa paglilingkod ang lakas na kaloob sa iyo ng Diyos upang siya'y papurihan sa lahat ng bagay sa pamamagitan ni Kristo Jesus. Sa Kanya ang kapangyarihan, karangalan, at kaluwalhatian. Anumang mga kaloob na meron tayo, anumang mga gifts, talent na meron tayo, gamitin po natin to para ang Diyos ang maparangalan. Gamitin po natin to. Maglingkod po tayo. Mag-serve po tayo sa ibang tao para ang Diyos ang maluwalhati sa ating mga buhay. Nakapagbibigay tayo ng kaluwalhatian sa Diyos sa pamamagitan ng pamumuhay ng banal, pagbubunga ng pagsamba at pasalamat, at paglilingkod sa kapwa. Sa lahat ng ating ginagawa, dapat nating layunin na maipakita ang kadakilaan ng Diyos.